Magandang araw sa inyo. Ito po ang inyong mga makabayang doktor, Doc Willie at Doc Lisa, para magbigay ng mga tips tungkol sa tenga. Yan ang topic natin ngayon. Dito tayo ulit po sa FB Live, dito sa part 1, topic natin tungkol sa tenga, problema sa tenga, sa pandinig. Diba minsan nililinis natin tenga natin. Pwede rin mamaya yung mga nahihilo kasi kadalasan sa tenga din. Sa part 2 naman, pag-usapan natin tungkol sa singaw, sore throat, lalamunan, sipon, tsaka konting heart disease. Okay, Doc Lisa? Yes. Ano bang tips natin para sa tenga natin? Ang unang share topic ko natin muna. ay tungkol sa tutuli at tamang paglilinis ng tenga. So, ginawa talaga ng Diyos itong ating mga tutuli. Ginagawa ito sa bandang labas lamang ng tenga kasi protection natin ito laban sa bacteria, sa virus, sa fungi, insekto, tubig. Paano dapat linisin ang ating tenga? Pag tayo ay naliligo at medyo nabasa o napasukan ng tubig, bimpo lamang o small towel ang panglinis at pangtuyo sa labas ng ating tainga. Huwag gagamit ng cotton buds, huwag ipapasok ang cotton buds tapos lilinisin mabuti. Huwag kasi nga protection natin yung tutuli. Huwag din gagamit ng mga takip ng ballpen, posporo, o kung ano-anong mga panglinis ng ears dyan. Kasi matutulak mo lang paloob yung tutuli. Dapat ang katawan natin kusang inilalabas yung tutuli. So, pag nilinis mo ng nilinis, mapupush ng mapupush, mag-iipon siya doon, titigas doon sa loob ng iyong tenga. At pag tumigas, magiging parang bola siyang maliit doon. Hanggang isang araw, magtataka ka, parang hindi ka na nakakarinig. At saka bakit parang minsan sumasakit? So, paano mo malalaman kung tumigas na o nabarahan na ang iyong tenga? Ang pakiramdam doon, puno. Lalo na kapag kayo ay merong sipon o sumakay ng mataas na elevator o kaya naman sumakay kayo ng eroplano. Hihina ang inyong pandinig, tapos minsan sobrang kati ng inyong tenga. Minsan may lalabas pa dyan na maamoy na something doon sa inyong tenga. So, anong gagawin? Pumunta lamang sa ear, nose, throat doctor. Ang tawag po doon, ENT doctor. Siya ang maglilinis ng inyong tenga. Huwag pupunta sa barbero o sa parlor, tapos doon yung ipapatanggal. Nako, wag na wag. At ang mga nabubuong tutuli, pwede rin, merong mga nabibiling over-the-counter ito. Panglagay dun sa mga tawag dito Otosol o sodium docosate. So, nilalagay ito kada gabi, 3 consecutive nights, ipapatak, tapos higa lang kayo para lumambot ang tutuli. So, nakakapagpatunaw din to ng tutuli, tapos babalik sa ENT doctor para tanggalin niya. Pwede rin naman mineral oil, nabibili lang to sa inyong mga butika, mura lang, ipapatak din. Yan po yung mga pwede nyong gamitin para pagpunta nyo dun sa ENT doctor, malambot na siya at kaya na niyang isaksyon o tanggalin. So, yan yung mga ginagamit natin. Ngayon, minsan nagkakaroon yung mga bata ng otitis media. So, pumunta naman tayo sa luga ng mga bata. Ano ba itong otitis media, no? Ang luga o otitis media ay mas madalas sa bata kaysa sa matatanda. Nag-uumpisa ito sa sipon, sinusitis, allergy, infeksyon na dala ng virus o bacteria dun sa ating taenga. Yan, ito po ang itsura ng ating tenga. Dahil dito, ang sipon na mula sa ilong ay pwedeng pumunta sa taenga. Yan, may isang maliit na konektadong tubo na tinatawag na Eustachian tube na babarahan ito at kadalasan nagkakaroon ng luga sa tenga. Anong sintomas? Naglalagnat, masakit ang tenga, tsaka parang nabibingi. Kapag malala ng infeksyon, pwedeng mabutas ang inyong eardrum. Ito ang inyong eardrum. Pag malala ng infeksyon. So, ano ang payo natin? Kumonsulta sa ENT doctor o sa inyong pediatrician
nagre-reseta sila ng mga antibiotics. So, doktor po ang magre-reseta anong antibiotics ang iinumin ng ating mga anak. Tapos, mas maganda sana, mas mataas yung una ng mga bata para mag-drain o paagusin yung luga sa tenga. Kasi pag flat, nandun lang, naka-stay lang dun yung water o yung luga. At uminom ng maraming tubig para lumabnaw yung sipon. Tsaka pwede makakatulong yung madalas na paglunok kasi mas lalabas yung mga fluid dun sa loob ng tenga. So, yan po ang mga payo natin. At saka pala, pag pala sumasakay kayo ng airplane, huwag kayong matutulog pag pataas o pa-descend na yung airplane kasi doon sumasakit yung inyong tenga. Nakakatulong yung pagnguya ng chewing gum o bubble gum pag kayo ay nasa aeroplano. O kaya sumakay kayo ng mataas na elevator. Yan yung mga tips natin for today. So, pupunta na tayo kay Doc Willie para mag-discuss pa ng ibang mga ENT problems. Okay, Lisa, ito tayo dito. Yan, salamat. Na-share ko na, re-reverse na natin. Yan, hawakan mo na, Doc Lisa. Patong natin dito. Ito yung ating microphone. Meron tayong mga tips, Doc Lisa, kasi dating kaibigan natin, si Dr. Jim Di Magila. Papakita ko, magaling siyang ENT doctor. At nagbigay siya dati sa atin ng mga tips para sa ENT. Yes, pakinggan natin, Doc Lisa. Kay Dr. Jim Di Magila para sa tips sa tenga. Yan. Unang-una, sa pag-iwas, it's a bad habit to use cotton buds or yung pagkalikot ng tenga. Bawal yung Mas cotton masama buds. pa dun, no, yung gagamitan ng wooden spoon or yung mga cerumen spoon, yung nabibenta sa department store. Ang nangyayari kasi kapag kinakalikot yung tenga, nagkakaroon tayo ng microabrasions doon sa ear canal. Mga sugat, mga maliliit na sugat. Itong sugat na to, syempre yung loob ng ear canal is very warm, very moist, no? Madali siyang tubuan ng kung ano-anong bacteria or fungal element sa loob. So kung may sugat tayo, papasok yung bacteria, tapos tutubo siya doon, mamamaga at nagkakaroon ng infection sa loob ng ear canal. Bakit nagkakaroon ng fungal infection sa tenga? Saan nanggagaling yung fungus? Usually, it's fungal elements naman are commonly found sa mga bagay-bagay. So, minsan kapag naiiwan nila yung mga spoon nila in common places or yung mga cotton buds in common places, tapos kakalikutin nila yung tenga nila, pumapasok na doon yung mga elements. Para sa aming doktor at mga pasyente, Dr. Jim Di Magila, paano namin malalaman na yung masakit ang tenga, infection pala na otitis externa na siya? Paano natin malalaman? Well, actually, mas maganda kung makapagpakonsulta sila sa ENT specialist. Pero meron tayong tinatawag na triad ng symptoms, no. Number 1 is yung ear pain, yung masakit yung tenga. Number 2 is tenderness kapag ginagalaw or masakit kapag ginagalaw yung tenga. Paano ginagalaw ang tenga? Ibig sabihin pag hinihila or hinahawakan, or sa kids usually mga ayaw nila magpahawak ng tenga. So kung hahawakan ng parents nila yung tenga, they would shy away or iiwas sila kasi masakit yung tenga. And pangatlo, syempre yung hearing loss. Medyo nabibingi na. Ibig sabihin kumikipot na yung ear canal. May loss of sound conduction na tayo dahil doon. Anong gamutan na binibigay nyo dito? Usually meron tayong available drops, no. It's a combination otic drops. Kung hindi naman ganun ka-severe yung infection, pwede lang kahit yung pangpatak lang ang ibibigay. Pero kung medyo mas severe na siya, I think we would need yung antibiotics na bibigyan na siya ng oral antibiotics. And of course, yung for pain, tsaka yung for the swelling and inflammation. Okay, ang ganda ng tips ni Dr. Jim Di Magila. Doc Lisa, muna yung mic. Yan. Oo, isa yan dun sa mga problema ng mga bata. So, alam yan ng ating mga nanay. Problema nga dun sa infeksyon dun sa tenga at saka yung pagkakaroon nga ng mga luga, ng mga discharge, may lalabas dun sa inyong tenga. Yes, sabi Doc Lisa, diretso natin. Diretso natin itong mic. Okay, sige. So, ilinaw lang natin kanina yung mga tips natin, di ba? Pag sa earwax nga, mas maganda po, hindi po talaga tinatanggal. At kumukonsulta tayo sa mga experts natin, mga ENT doctor natin.
Tapos, hinahayaan lang para lumabas, di ba? Meron naman tinatawag yung in-explain ni Dr. Jim Di Magila, yung swimmer's ear. Swimmer's ear, yung pag nagsuswimming, minsan pumapasok yung maduming tubig sa tenga natin at nagkakaroon ng infection dahil dito. Yun na nga, pag hinahawakan dito yung tenga, doon nagkakaroon ng infection. Sa bata naman, ang mas common, Doc Lisa, yung otitis media na sinasabi. Mga bata, madalas may luga kasi, di ba? Una-una, nag-uumpisa to sa sipon. Okay? Nagkakaroon muna ng sipon yung bata. Tapos, parang allergy siya. Tapos, mula sa ilong, pupunta dun sa tenga. Magkakaroon ng otitis media. Dadami yung liquid o fluid doon mag-iipon sa loob ng tenga, Oo. galing sa ilong. Kaya yung mga bata, pag nagre-reklamo na masakit ang tenga o may nakita kayong lumalabas na luga, malamang po otitis media yon. Kulay madilaw lumalabas, infection yon eh. So, kailangan bibigyan ng antibiotic ng 7 to 10 days, pero yung doktor lang ang magbibigay nito. Tinuro mo ata to, Doc Lisa, di ba? Sa, Oo, sa kasi otitis konektado media. nga yung ilong tsaka yung tenga doon sa isang maliit na tube na tinatawag nating eustachian tube. Tapos doon dumadaan itong mga fluids Yes. hanggang dumami ng dumami. Alam ko kasi marami may problema sa tenga. Kadalasan naman talaga papacheck tayo sa ENT doctor. Pero magbibigay tayo ng mga basic tips para alagaan yung ating pandinig, di ba? Kahit papano, mga basic tips. Pakita ko lang itong mga iba't ibang sakit sa tenga, Doc Lisa. Ito, middle ear in conditions. Okay, ito yung mga nakikita natin sa bata, sa matanda. Ito yung sinasabi ko sa iyo kadalasan sa bata o otitis media. Pag sinilip nila yung tenga, yan namamaga, yan namumula. Tapos nagkakaroon ng nana sa loob. Mga ito madilaw na sa loob siya. Ito siya, nasa loob, yung mga nana. Otitis media. So, kailangan nila ng antibiotic. Okay? Konektado kasi yung ilong natin. Ito yung ilong natin. Ito yung tenga natin. Diba? Dito yung eardrum. Pero ito kasi may eustachian tube eh. So, konektado yan sa ating ilong. Kaya minsan, pag may sipon tayo, di ba? Kadalasan, pag sumisinga, nararamdaman nyo rin yan sa tenga. Pag lulunok kayo, di ba? Parang gumagalaw din yun sa tenga. Meron ding, ang pinakadelikado, syempre, ayaw natin nagagamit kayo ng mga, ano ba yun, Doc Lisa? Wooden spoon, kung ano-ano. Kasi katulad nito, nabutas, oh. Anong cause ng pagkabutas ng eardrum? Kasalanan natin na tinutusok natin kasi ng cotton buds, kung ano pinapasok natin. Kadalasan tayo rin nakakabutas ng eardrum natin. Nabutas siya, may butas. Pag nabutas yung eardrum, minsan gumagaling pero kadalasan kung malaki yung butas, hindi na eh. Lagi nang may sira yan, tapos lagi nang may luga na lumalabas. So forever na yan na may butas. Magpapa-opera pa tayo, mahal pa yung gagastusin. So bawal na bawal mag-cotton buds. Mas mura pa kung mag-aano na lang sila, Doc Lisa, kung magpapacheck na lang sa ENT. Okay, so ito yung mga kadalasang sakit sa tenga. Ito tayo, Doc Lisa. Bibigay tayo konting tips, hearing tips, para hindi masira ang kanilang pandinig. Ha? Okay, ito naman hearing tips. So, tulungan ako ni Doc Lisa habang hinanda ko yung next video natin. Ha? Una sa lahat, kahit wala tayong nararamdaman o may maramdaman na konti, maganda din meron tayong check-up sa ating mga ENT doctor. Yun yung natutunan ko. Kasi maraming madidiscover yung inyong ENT doctor na problem pala natin sa tenga. Sa atin parang baliwala. Hindi pala natin alam, meron ng tumigas na tutuli dyan. Isang example lang yan, yung mga bata na lagi nating pinagsuswimming, lalo na sa summer, magsuswimming na sila. Pagkatapos nung season na yon, dapat may check-up din kasi hindi nyo alam, baka nag-infection na dun sa loob. May mga bata, kung ano-ano, basta itong mga batang to, basta lahat ng butas, gusto nilang pasukan ng mga kung anong maliliit na mga bilog-bilog dyan. So, watch out din kayo mga nanay. Lalo na pag biglang nangamoy yung tenga nila, tsaka yung ilong nila, check up na rin. Minsan hindi nyo alam, hindi na pala nakakarinig yung anak ninyo or kayo mismo, dapat malaman nyo ng maaga yon. Kasi magtataka kayo, bakit hindi niya alam yung sinasabi ng teacher o hindi makasunod sa eskwelahan?
baka may diferensya, either pandinig o mata. Okay, so mga tips natin, basic tips lang, Doc Lisa. Lapit tayo konti para malapit sa mic. Paano alagaan ating pandinig? Kasi pag nagkakaedad talaga, humihina yung pandinig. Napakahalaga eh. Minsan pag nabarahan kayo sa tenga, alam nyo, mahirap yung hindi kayo nakakarinig. Number 1, ang nakakasira sa tenga natin, sa eardrum, ay yung malakas na tunog. Malakas na tunog, mga rock concert, minsan yung mga airplane, dumadaan, mga sasakyan, masyado maingay. Yung iba, yung mga bata, ginugulat, di ba? Merong pinapaputok sa tenga, delikado yon. Minsan, pag sobrang lakas yung tunog, let's say sa baril o malakas yung tunog, dumudugo yung tenga eh. Dumudugo siya. Nasisira yung eardrum. At madalas yung mga naka-iPhone, naka-iPad, di ba? Naka-iPad, ang ingay-ingay. Nakakasira din ng tenga. Kung masyadong malakas yung sound na pinapakinggan yung music, ayon sa pag-aaral, Doc Lisa, pag more than 1 hour na expose sa maingay na tunog yung tenga natin, medyo masisira siya. So, yung noise. Paano natin malalaman kung sobrang nalakas yung mga earphone ng mga kabataan natin? Dapat, pag naka-earphone sila, hindi nyo naririnig yung music. Kung naka-earphone siya, naririnig mo pa yung music, naka-earphone na nga siya. Ibig sabihin nun, sobra ng lakas yun. Kasi dapat nga nakadikit sa tenga niya, siya lang makakarinig. So, pag naririnig nyo, sabihin nyo sa mga anak nyo, sobrang lakas na yan, bawal na. Okay? Number 2 tips, iwas sa masyadong maiingay na lugar. Diba, Doc Lisa, madalas yung mga motorsiklo, di ba? Masyado maiingay, yung mga muffler nila, lalo nagpapaingay. Ayon sa pag-aaral, pag na-expose kayo sa maingay, mga 8 hours 8 hours na sobrang ingay sa bahay nyo, sa kalye, sa tabi ng busy na daanan, nakakataas ng atake sa puso. Inaatake sa puso yung mga taong laging nakakarinig ng sobrang ingay. Bakit? Pag masyadong maingay yung lugar ninyo, nararamdaman niya ng katawan natin. Kung sobrang ingay, di ba, hindi kayo mapakali, hindi kayo makatulog, nararamdaman niya ng katawan mo eh. Sobrang ingay eh. Ang feeling ng katawan mo, nai-stress siya. Kaya pag nai-stress siya, tataas yung cortisol mo, stress hormone yun, tataas ang chance ang maatake sa puso. Plus, hindi ka rin makakatulog. Okay? Kaya pwede kayo mag-earplugs. Number 3, syempre yung earplugs, pwede ka magdala ng earplugs para kung matutulog, hindi mo gano'n naririnig. More than 8 hours na exposure sa sobrang ingay, masama sa tenga. Ano-ano ba yung mga level ng ingay, di ba, na dapat natin ingatan? Siguro pakita ko to, Doc Lisa. Iba-ibang level ng ingay na delikado. Ako na lang. Ano ba? Okay, reverse ko lang. Ito yung mga decibels natin. Ito yung ginawa kong article eh. Yan. So, nakikita natin, kung tahimik, 0 yan. 0 decibels. Yung mga halaman, naririnig natin 10 decibels. Kailangan 80 and below eh. Pag nag-whisper ka lang, 20. Nag-uusap kayo ng misis mo, 60. Medyo malakas na. busy street to, 70 decibels na yan ha. Ang maingay na talagang delikado na itong 85. Yan ang danger level. Yung vacuum cleaner, di ba? Malakas humilik. Ang orchestra, yung mga music, yung mga rock concert, talaga nakakasira ng tenga, 90 decibels. Lalo na kung matagal. Ang iPad, pang masyadong maingay, ha? 100 decibels. Yan, no? Front row ng rock concert, jet engine, 120. Lahat ng lumampas, talagang nakakabingi na to pag na-expose kayo. Siyempre, barrel. Pag umabot na 160, puputok yung eardrum. So, hindi na makakarinig. So, yan yung mga iniingatan natin, yung ating pandinig. Kaya yung kwarto ninyo, kailangan matahimik din yung kwarto ninyo. Number 4 tip, huwag maglalagay ng kahit anong bagay. Hindi ko nga ina-advise. Mga iba, meron pang mga kung ano nilalagay, mga candle waxing, wag na lang. Ayaw ng mga ENT doctor yan eh. Hindi Candling, oo, wag na. Candling, oo. Tapos yung mga earphones natin, yung mga headphones, iniingatan din, dapat malinis. Minsan kasi pasa-pasa, meron ding mga, katulad na sinabi ni Dr. Jim, meron mga fungus, meron mga bacteria dyan.
pwede rin mag-cause. At pa nasa airplane, pwede mag-chewing gum, Doc Lisa. Yes. Yan. Ito ang baon-baon ka sa bag pag sasakay ng airplane. Pag nag-chewing gum ka kasi, lalo na paakyat yung lugar, kahit paano nagbabalance yung pressure sa tenga, pati dito sa loob ng ulo natin. Kaya nawawala yung pressure. Hindi gano'n lumolobo yung tenga. At number 8, yung tip natin, Doc Lisa, babantayan yung pandinig ng ating mga anak. Oo, Yes. kaya kailangan yung Napakahalaga i-check yan, up. ha? Alam mo, natutunan ko bilang ina, i-check up ang tenga, i-check bata. up ang mata ng bata. Hindi kasi alam ng bata na may mga diferensya na pala yan. Akala niya normal kid siya. Pero hirap pala siya dun sa pag-aaral. Hirap siyang makita yung blackboard, hirap siyang marinig yung teacher, hindi pala niya naiintindihan. Hindi rin niya alam na may diferensya siya. So, didetect nyo lang yan kapag pina-check nyo yung inyong anak. So, sana bigyan nyo ng oras na idaan sila sa isang ENT doctor habang maliit sila, lalo na pag preschool sila, at saka sa isang OFTA or eye doctor. Oo, kasi yung anak ko, di ko alam, malabo pala mata. Kaya pala laging nakaganyan. Na-detect lang ng school physician. Okay. So, lalo na ngayon, lagi sila nasa iPad. So, kung ano-anong mga pinakikinggan, nilalakas. So, kailangan check up talaga ng tenga at ng mata. Okay, meron pa ako papakitang magandang tips ni Dr. Jim Di Magila. Doc Lisa, papakita ko lang to magandang tips niya. Para sa tenga, ito yung na-interview natin siya. Para sa Cause ng inyo. pagbutas ng eardrum is yung tinatawag namin acute otitis media. Right. Ito yung accumulation ng fluid no sa middle ear. Bukod ito dahil ito sa eustachian tube dysfunction no or nagkakaproblema tayo sa eustachian tube. So nag-accumulate yung fluid sa loob ng middle ear, hindi na nakakayanan ng eardrum yung pressure, puputok siya. Bali infection to. Yes, it could be because of infection. Okay. Kasi it's acute otitis media, accumulation ng fluid sa loob ng middle ear. So, what happens kapag nabubutas na yung eardrum, kapag acute pa lang siya, kakabutas pa lang, and then let's say sa mga kids, first time nangyari, mataas pa ang chance na mag-close siya. Given proper antibiotics, ear care, oral tolay, yung agua oxinada, and yung otic drops, no? Pag maganda lang yung care ng ear. Sige, ituro mataas mo ang ulit chance. paano nga itong agua oxinada pati tubig. Tubig. Sa bahay, they can actually do yung sa isang maliit na cup, no, siguro, or sa dropper, 50% is water. Mas maganda kung distilled water na gamitin nila. And 50% is agua oxinada. And then, Ilalagay sa ito tenga. drop sa loob sa tenga. Ilang beses ang araw at gaano katagal? 3 times a day. 3 times a day yung maganda, pero pag drinap sa loob ng tenga, let it stay there for siguro mga 1 or 2 minutes. Bubula yun bubula-bula yun. And then, hahayaan lang muna dun para malinis yung mga debris, and then let it drain out. No? Pag nag-drain out na siya, and then ulitin siya 3 times a day. Mga ilang araw? 1 week. Anong mga sakit ang kaya gamutin nitong agua oxinada sa tenga? Katulad ng sinasabi mo, infection sa labas ng tenga, ano pa? Basically, we're limited to infection. Kasi panglinis lang kasi Yung talaga mga siya. otitis media, kaya din yan? To some extent, no? Pero mas maganda pag otitis media kasi you have your oral tolay and in combination ng otic drops as well as yung tawag ito, antibiotics, oral antibiotics. Pero that is kung butas ang eardrum. Kasi in otitis media, meron tayong different stages meron tayong stage 1, yung medyo pula pa lang yung eardrum, hyperemic, hindi pa siya butas, no? Stage 2, kung bulging na siya, or yung parang cellophane na punong-puno ng water na parang naka-compress, yung parang puputok pa lang siya, so that's stage 2. Or it could be sobrang negative yung pressure na para siyang hinigop paloob, so that's stage 2 pa rin. Once nabutas na yung eardrum, pumutok na siya, that's stage 3 otitis media. Anong gamutan sa otitis media? For otitis media, we have to treat the cause. Common causes of otitis media kasi is yung sneezing, no, yung nasal allergies or cough and colds. So you have to treat the cause kasi it could cause eustachian tube dysfunction. So treat natin muna yun. Okay, ganda ng tip. Dr. Jim Di Magila. Yes, Doc Lisa. Magbibigay naman ako ng tips tungkol sa hilo. Okay. Okay, reverse na lang natin dito. Yan. Thank you. Hawakan mo na lang.
Kung meron po kayong question, pwede po kayong magsabi. Lagay nyo lang yung mga questions ninyo. Yan. Kadalasan kung may problema sa tenga, nahihilo din eh. Paano kaya? Dito na lang ako kaya. Dito ka na lang, Doc Lisa. Ano mo na lang ako. Naka-reverse naman eh. Yan. Ikot tayo. Sige. So, ito. Kadalasan, pag may problema sa tenga, nahihilo din. Ha? Yan ang cause. Like si Doc Lisa, nagkaroon ng vertigo, ear problem din yan eh. So, pag nahihilo kayo, maraming dahilan. Hahanapin natin kung ano po yung dahilan, no? Unang-una, pag ginagalaw yung ulo, let's say, bagong tayo, nakahiga, biglang tumayo, tapos nahilo, benign positional vertigo yan. Sa tenga may depression yan. So, ang gamutan dito is pahinga lang, merong mga gamot na binibigay, Doc Lisa, for vertigo. Ano pa nga maganda gawin nila? Oo. Merong mga tinatawag na gamot, yung mga beta-histine, Circ, Dizitab. Ayan po yung mga brand names na mabibili nyo sa inyong mga butika. Okay. Tapos yung iba naman, nahihilo, nervous pala. Okay? Pag nahihilo, hindi makahinga, ninenervous, pwede rin po yan. So, yung mga may anxiety. Iba naman, mga may tumutunog sa tenga, nahihilo tapos may tumutunog. Yan, papacheck tayo sa ENT doctor kasi may ear problem. Kung may naririnig na nagre-ring, may maingay sa tenga. Yung iba naman, nahihilo pa nagbabasa. Nagbasa ka ng dyaryo, ng inaaral mo, biglang nahilo. Baka may diferensya sa mata. Papacheck tayo ng mata. At syempre, pag nahilo, tapos mainit yung lugar, mainit. Kulang ang hangin dun sa lugar, baka kulang lang sa oxygen. Okay? Tapos, syempre, binabantayan natin pag nahihilo, tapos nanghina. Nanghina siya, namamanhid, baka na-stroke. Baka na-stroke. Isa pang cause din ng hilo, syempre, pag mataas ang blood pressure nyo, mahihilo talaga. Ang dizziness, high blood, nakakahilo. Kaya inuulit-ulit ko lagi, dapat ang BP natin, 120/80 lang, ha? Kaya po, pwede nyo post yung blood pressure ninyo. Dapat 120/80 o mas mababa. Depende sa edad. Ngayon kasi may bagong guidelines, Doc Lisa, na pag edad 50 and above, pwede na yung 130 hanggang 130/80. Pero, syempre, pag umabot na 139, medyo borderline yan, o 89, be careful na. Pataas-taas na siya konti. At pag umabot na tayo ng lampas 140, at lampas 90, yan o, high na yan. High blood na tawag yan. Ito yung cut-off 140/90. High blood na yan. Kailangan na kumonsulta sa doktor at pwede ka na mahilo. Pwede ka na mahilo. So, hindi na sa tenga diferensya nito, sa dugo na, may high blood na. At lagi ko sinasabi, ito, kailangan diet, bawas sa asin. Tapos, pag talagang sobrang nataas, lampas 160, over 100, sobrang nataas yung blood pressure, very high na yan. Ha? So, pag very high na, talaga iinom na ng gamot, tulad ng mga amlodipine, 5 mg or losartan, 50 mg, iinom na ng gamot para bumaba ang blood pressure. So, pwede nyo i-post po yung mga blood pressure nyo para ma-check natin at yung mga comments ninyo dyan. Yes, Doc Lisa, meron ba sila mga questions and comments? Mga basic lang pinapakita natin. ENT tips sa tenga. At isa pang cause pa nito, yung sumasakit ang ulo. Ha? Puro na tayo ear problem muna ang tinatopic namin ngayon eh. Ito rin ang kadalasan. Oh. Baka meron kayo ganitong sakit, hindi nyo lang alam. Oh. Tulungan ako ni Doc Lisa dito. TMJ. Ha? Sumasakit ang ulo. Marami may ganitong sakit. Ito sumasakit sa may panga. Oh. Sa may panga. Nandiyan kasi yung temporomandibular joint. Malapit din yan sa tenga natin. Ayan, sumasakit siya. Subukan nyo po, let's say, bubuksan nyo yung bibig nyo, di ba? Pag bubuksan nyo, meron kayong joint dito eh. Meron kayong joint, minsan sumasakit yan. Ha? Pag sumakit yan, yan ang cause ng hilo or headache. Pakita ko, Doc Lisa, dito. Yung iba nga nalalakcho, bubuksan nyo bibig nyo, binubuksan nyo, meron ditong gumagalaw. Ayan, meron kayong mararamdaman dito, subukan pa ninyo. Maatras siya. Ayan, yung gumagalaw na nararamdaman ninyo, yan yung sa TMJ, merong gumagalaw, ito po yung nararamdaman nyo, articular disc. Pag binubuka, ito yung panga. Ha? Napakahalaga niyan.
Iba kasi maliit ang panga eh, kaya sumasakit to. Sa normal jaw, ito, pag bumubo ka, pumapasok itong nararamdaman nyo. Yan o, parang may plastic na pumapasok, lumalabas. Yan ang normal. Ang purpose nitong disc ay para hindi magbangga ang buto sa buto. Diba? Para hindi siya magbangga. Ang ganda nga nitong ginawa ng Diyos sa akin, meron tayong disc. Oh. Kaya pag open mo na pa nga, very smooth pag kumakain ka. Magga-glide siya. Glide in, glide out. Pero may ibang tao, hindi nga maganda ang connection dito. At maraming ugat. Ang daming nerves dito sa TMJ. Kaya pa nagka-problema dyan, talagang sumasakit. Ano sintomas nitong TMJ? Sasakit ang ulo. Okay? Yung iba, kala mo masakit ang ipin. Pero wala namang diferensya sa ipin. Iba namamanhid hanggang kamay kasi nandito yung mga nerves. Eh. Iba nahihilo. Cause din to ng hilo. Diba sinabi ko? Ang hilo, maraming cause sa tenga, TMJ, high blood. Hilo din yan. Minsan pati leeg masakit. Masakit ang leeg mo, TMJ. O, nahihilan nito yung mga muscle. Minsan sa balikat din, sumasakit. At minsan masakit dito sa likod ng mata. Sa likod ng mata. Yan. At yung tenga mo sumasakit. Kala mo tenga mo masakit, hindi pala yung tenga. TMJ problem. Okay? Yung iba, akala nila may migraine sila, pero TMJ pala. Akala nila meron silang sinus, may bukol ba sila sa ulo, lagi may headache, pero hindi pala. So, anong cause nitong TMJ? Pakita natin itong mga causes ng TMJ. Ba tayo nagkakaroon? May iba na aksidente. Iba sinasabi ko sa inyo, whiplash, di ba? Naturo ko to dati. Nabangga sa kotse, na bagok yung ulo, kaya nagalaw yung sa TMJ. Ha? Minsan dahil dito, napupunit yung mga litid dito, at dahil doon, nagkakaroon ng TMJ. Iba naman, habang bata, ano nga tawag doon, Doc Lisa? Yung grind ng ipin. Parang ano siya? Basta hindi fit yung dalawang ipin nila. Pag itinigas na gano'n. Oo, lagi, di ba? Parang kagat sila ng kagat sa gabi, nguya ng nguya, nagka-grinding. Dahil doon, nasisira itong disc natin. Yung iba naman, di pantay ang ngipin. May ngipin na malaki, may sungki, di ba? Pag sungki yung ngipin, nagiging mal-aligned din pati dito sa may panga natin. Yan din. Tapos, ito na nga, pag hindi pareho yung ngipin natin, malocclusion, yan ang nagiging cause. At meron namang ibang mga sakit, mga may arthritis. May mga arthritis, may ibang problema sa katawan, osteoarthritis, pati itong joint, TMJ, sumasakit din sa mga may edad. At yung iba naman, na-displace, na aksidente. Pan-aksidente, katulad nito, lumalabas bigla. Lumalabas siya. So, kung meron kayong ganitong problem, papatingin tayo sa dentist, papatingin din tayo sa ENT doctor para malaman natin kung anong gagawin para dyan sa TMJ, ha? So, marami tayo tinuturong tips para sa kanila dito sa ating part 1 ng ating video. Yes, Doc Lisa? Bago tayo pumunta sa part 2. Salamat po sa lahat na nag-share. Kahit di natin linya tong ENT, pero very important kasi kaya nagbibigay rin tayo ng mga tips. Kinuha natin yung video ni Dr. Jim Di Magila. Maganda. Tapos meron pang tips konti si Dr. Jim Di Magila, Doc Lisa. Play ko, sama ko na rin yung mga pagandahin ang boses. Diba? Marami ata may gusto papagandahin ang boses nila. Oo, may nag-comment lang dito sa atin. Sobra daw katilagi ng tenga niya. Twice a day nililinis ng cotton buds. Bawal po. Please. Huwag nyo lilinisin. Opo. Baka kaya makate, baka may fungal infection doon sa bandang labas kung may pagkakataon. Kasi ang maganda sa ENT doctor, may pangsilip sila hanggang kaloob-looban ng inyong tenga. So sana makapagpa-check up ka. Huwag mong ugaliin maglinis ng Maglinis ng maglinis. cotton Ang buds. problema, mabubutas mo yung tenga mo eh. Yan po yung complication eh. Hindi mo mamamalayan, mabubutas mo siya. Tsaka papasok na papasok. Pag nabutas ang tenga, gagastos ka 200,000, 300,000. Lagi na may luga, lagi na bingi. Ang dami ko nakitang pasyente, butas yung tenga dahil kakabutas. ENT doctor, wala akong kilalang libre. Siguro sa ospital, baka babayad ka 300, 500. Pero mas ligtas pa rin na sila ang gagawa
kaysa kung saan-saan tayo pupunta, lalo na sa mga barbero. Bawal po. Nakita nyo, ang bilis lang mabutas nung eardrum. Mga ganito lang kahaba. Ilampas nyo lang ng ganito kahaba sa tenga, mabubutas na siya. Konting-konti lang. Tapos bukod sa tenga, siyempre ENT tayo ngayon, meron din tayong tips para gumanda ang inyong boses mula kay Dr. Jim Di Magila. Na-interview lang natin siya. Paano papagandahin ang boses? Yes. Sige, pakita natin. Sa mga BPOs, no, sa mga call centers, they use their voice a lot. No? Mas maganda sana kung may period talaga na makakapag-voice rest sila. Because you have to let your voice rest naman din. Because kung constant yung frequent yung use, nagkakaroon tayo ng normal wear and tear dyan. So, mas prone sila sa mga, syempre, sa mga infections, no? So, if you're constantly using your voice, tulad ng mga teachers, ng mga call center agents, mas maganda kung may time talaga for them to rest and just let their bodies recuperate. Pwede bang may paraan ba na mas mahina lang yung boses mo? Mas hindi paano napapagod yung boses? Actually, pag sinabi mong sa voice use, no, mas nakakasira yung whispering or yung pagbubulong and yung shouting than normal voice use. Mas maganda if hindi talaga maiwasan. Just use your voice normally na lang. It would be better kasi iniiwasan natin yung voice strain or yung pagsastrain ng voice natin. Meron ba silang pwedeng inumin na tsaa, salabat, o may ini-inhale para sa boses? Actually, marami akong patients na tatanong sa akin, Dok, ano ba yung bawal sa boses? Ano ba yung ano? Malamig ba o mainit na tubig? Ang sinasabi ko sa kanila parati, what works for you? Kung para sa iyo ay nagsusooth sa boses mo ang salabat or ang tiyan na medyo mainit, no, edi gawin mo. Kung medyo, let's say, masakit yung lalamunan and then uminom ka ng cold water, mas nagsusooth siya, what works for you, yun ang gagawin mo. Kasi kung titingnan mo, wala naman talagang bawal when it comes to the voice. Say, walang boses, tapos di ba sinasabi natin, uy, bawal yung matatamis, bawal yung malalamig. Actually, wala naman talaga siyang medical basis doon. Yung mga patients namin na tonsillectomy lang, tinanggalan namin ng tonsils, no? Ang diet nila actually is ice cream lang for the next 2 weeks. So, more or May less... tulong ba, Dr. Jim, yung mga candy or lozenges? Ayun. Sa lozenges, hindi ko siya nire-recommend, especially yung mga over-the-counter lozenges pag medyo may sore throat tayo because tinutuyo niya yung lalamunan. Instead of making our throat lubricated at medyo may fluid, no, para at least okay ang tinutuyo niya because of the alcohol sa lozenges. So I would not recommend yung lozenges. So ano lang ang pwede nilang inumin o i-take? Yung like tulad na sabi ko, if yung salabat is medyo warm sa kanila and medyo soothing, no, they can use that salabat and yung mga cha and yung mga warm water, that would do. Okay. Yan ang tips ni Dr. Jim Di Magila. Yes, Doc Lisa. So, final tips natin sa kanila. Marami ako nakikita nagsasabi na kung pwede daw sila magtatanggal ng tutuli ng anak nila at hindi na daw sila magpapacheck sa ENT doctor. Sorry po. Wala kasing mura. Lahat ng mura tinuturo ko sa inyo. Lahat ng matipid, pwede nating itipid. Kahit nga sa mga ubo, sa sakit sa puso, mga home remedy tinuturo ko. Pero sa tenga, walang panalo talaga. Uutang tayo, kahit umutang tayo, kasi ang daming nanay, sila nakakabutas ng tenga ng anak nila. So habang buhay, bingi na yung bata kasi binutas nila tinusok ng cotton bud, dinudukot. Hindi mo madudukot kasi yung talagang expert lang ang makakadukot nito, ha? First rule po, huwag nyo nalang linisin yung loob ng tenga ng anak nyo. Hanggang labas lang po pwede. Pero huwag ang loob, huwag gagamit ng cotton buds, huwag gagamit ng posporo, huwag gagamit ng takip ng ballpen, huwag gagamit ng cerumen spoon o yung pangtanggal. Okay, so maraming salamat po. Ito yung part 1 ng ating video. Sa ating part 2, pag-uusapan natin tungkol sa singaw, sa sore throat, tsaka ibang mga sakit sa puso. Okay, God bless po. Bye-bye po. Thank you.